Alright mga kapatid, mga kaibigan, meron po tayong panonoorin ngayon. Emergency landing ho ito. Anong meron at mukhang usap-usapan to ngayon. Kasi binawian ng buhay at hindi makilala daw yung labi at naguguluhan sila sa kwento ng driver. Yun ho, tignan ho natin. Ako din gusto kong makumbinse kung anong meron po dito. I-play na ho natin. Ombudsman inutusan ang paghahawak ng gadgets ni former DPWH Yusek Cabral matapos ang insidente sa Bued River. Kamakailan lang, inutusan ng Ombudsman ang mga autoridad sa Benguet na kunin at itago ang mga cellphone at gadgets ni dating DPWH Undersecretary Catalina Cathy Cabral. Yung gadget na yon, malamang naglalaman yon ng mga transaksyon. 'Di ba? No? Tinago. Ito ay matapos siyang matagpuan ng walang malay sa tabi ng Bued River noong Huwebes ng gabi. Ayon sa mga autoridad, nagtanong daw si Cabral sa driver ng sasakyan na huminto sa ilang lugar sa kalsada at nang bumalik ang driver, wala na siya. Kaya't agad itong humingi ng tulong sa pulisya at nang matagpuan siya, siya ay nahulog mula sa kalsada, mga 20 hanggang 30 metro ang layo at wala ng malay. Si Cabral ay nagbitiw sa kanyang pwesto noong Setyembre kasunod ng mga investigasyon ukol sa mga aligasyon ng katiwalian, partikular na ang mga kickbacks sa mga proyekto ng flood control. Ex-DPWH. Okay, mamaya na tayo sa ex-DPWH kasi titignan muna natin ito. Kung gusto nyo naman ng Mamaya na yan ang ating fiber ni Juan. Eto mga kapatid, yan. Ipi-play po natin ha. Okay, ito yung kasunod. Tinignan ko ulit ito. Dito Saan? po. Saan? Yung Lapitan mo. Ito po. Ito. Dito po siya nauupo. Diyan siya umupo? Diyan? Nauupo siya dyan. Ah, Tapos tatayo. Kaya lang parang dumidikit siya ron na baka sabi ko baka mahulog, ma-off balance. Kaya sabi ko wag ka dyan ma'am, baka ma-off balance ka. Eh, 3 beses po siya sinaway. Kaya lang, ganun pa rin. Pero nung bandang huli nung inano kami ng pulis, hindi na. Kasi tumabay na akong papunta ron. So, iniwanan mo siya? Hindi po, kasakay ko. Kasi May pulis? Okay. Ginaboy po kami ng pulis eh. Okay. Huwag daw po magtambay dito, kaya umalis po kami. Okay, nung nakaalis na kayo, saan kayo napunta? Dumiretso po kami ng doon na sa kumain doon sa malapit sa Iyon Hotel. Okay. Tapos pagkatapos kumain, doon na kami sa Iyon, nag-check-in na. Okay. Bandang mga 2:30, sabi niya, babata kami papunta rito. Oo. Ayun, binaba kasi dito ng 3 o'clock. So, ibig sabihin, bumalik ulit sila dyan. Ano bang meron dyan? Pagbaba, sinilip ko pa, nakaupo siya dito. Okay. Umalis ako, punta ako doon. Sabi ko, balikan mo na lang ako. Yung pagbalik ko, siguro, sabi ko, hindi naman umalis, 1 hour. Pagbalik ko po dito, hinahanap ko. Tumigil ako dito, sinilip ko po dyan. Hindi naman umaalis 1 hour. So, umalis daw siya, pero parang nakikita niya atang, pagkakaintindi ko lang baka mali ako. Nakita niya 1 hour, hindi umaalis. No, nandiyan 1 hour ang tagal no, nandiyan siya. Sinilip ako eh. Natatakot naman po ako, baka mahulog ako. Umalis ako. Nagtanong ako doon ng may nakatambay na si Manong. Tinanong ko kung may dumang babae, wala naman daw po. Kaya bumalik ulit ako rito. Sinilip ko ulit. Pero wala po akong nakita sa bubang Hindi ko po nakita. Ayun, bumalik na ulit ako ng hotel. Tatanungin ko sa hotel kung pumunta. Anong oras yun? Ano na po yun? Pasado alas 5 na. Okay. Eh pagdating ko doon, wala pa daw po. Eh di bumalik ulit ako papunta rito. Sinuyod ko ulit papunta rito. Tinignan ko ulit ito. Kasi sa baka ako Pero anong ginagawa niya dyan, no? Anong ginagawa niya at bakit siya nakatambay doon? ito. Kasi sa baka ako nagtambay-tambay ng wala po. Doon na po ako nagpunta na ako sa pulis. 'Di ba bigating tao 'yun? Ibig sabihin na DPWH o 'di ba parang may tumatambay bang malalaking tao or kilalang tao tapos tatambay sa ganyan, no? Parang medyo nalilito lang. Pulis para magpatulong kasi wala po akong flashlight para makita yung baba. Ayun na po, yung pagsilip dito galit namin,
na-placate niya na lang doon may tao na doon sa baba. Pag flashlight niya nung gabi na, may tao na dun sa baba. So siguro ayun na yung natagpuan. Okay, magbasa tayo ng comment, ano? Ayan, eto na, may mga nag-i-Englishan na. Simulan natin. Tingnan natin kung ano ang mga sasabihin po ng ating mga kababayan. Na obviously, he is not guilt. Baka talagang plan ni ma'am yun. Back off the flood control issue. Parang ano yun, parang na-stress, tapos ginawa na lang niya yun, ganon. Ewan mo talaga sa napakadilim na lugar, huwag kami manong, sabi ng ganon. Ako naman, napapaisip din, ayan o, nakikita nyo naman eh, para mas makita ninyo ng mas malinaw, ayan yung lugar. Yan yung lugar, no? Kita nyo naman siguro, no? Usugulit natin, no, para mas makita natin ng maigi. Ayan yung lugar. So, kung titignan mo, hindi ito tambayan ng driver of former DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Hindi para sa akin lang, no, baka naman mali ako, hindi tatambay ang isang former undersecretary na dyan sa lugar na yan. Anong gagawin niya dyan nung sinabi niya 1 hour di umalis? Yun lang, tanong lang ho, bakit dyan? Bakit yung mga ganun tao tumatambay yan sa mga kapihan ng mga yayamanin, yung mga matitinding restaurant na pwede sa umaga, pwede sa alas 3 daw eh. So, kayo mga kapatid, kumbinsido ba kayo? Nagtatanong lang ho ito yung reaction video lamang. Sa Cannon Road, tambayan ba to ng mga former DPWH? Tataka lang ako Nag-check-in ng 2 p.m. tapos pababa ng La Union ng 3 p.m. Parang ang bilis, ano? Grabe Tignan nga natin ulit yung sinasabi niya. Kasi depende rin sa oras, ano? Pababa, kaya ng 1 oras. Ba't buhay pa to? Sabi ng gano'n. Sa dami ng uupuan dyan pa, umalis at bumalik, pero same spot. Doon pa din talaga siya pumwesto. Sa brain cells ng story mo, kuya. Sabi ng gano'n, no? Yun lang ako din, nagtataka. Bakit dyan siya tumambay? Anong gagawin ng former dyan? Former DPWH. Naguguluhan din ako, mga kapatid. Hulihin nyo yan. Baka palabasin, makalabas ng bansa. Okay? Ex-DPWH, uupo dyan at magre-relax. Naku, ikwento mo kay Pagong yan. Sabi ng gano'n, no? Mukha namang nagsasabi si tatay ng totoo. Hindi yan nahulog, baka tinegi para manahimik, scripted na yan. Oo. So base sa pagkakaintindi ko, yung sinabi niya, baka naman pinatahimik na. Tapos, di ba sabi nga, kinuha yung inutos na kunin yung cellphone. Wow, bakit hinold yung cellphone? Baka nandoon yung mga yung mga ebidensya doon sa cellphone na yon, mga kaibigan. Ano ba yon? Hindi nabasa yung cellphone? Ewan. Malay mo, basa, tas kinuha para mapatuyo, no? Para malaman yung investigasyon, no? Paiba-iba yung kwento. Totoo bang tegi na o tago na sa US? OMG. Na para bang kwentong gilas lang, sabi ng gano'n, no? Halatado kayo, ginawang bata lang na nahulog. Sino ba namang ganong katanda magpapakahulog ka doon? Driver kwento mo sa Pagong. Dami, ayaw nila maniwala o ipates. Your eye are telling us different story. Sana all para mawala sa mundo, nagpahirap sa bansa. Ay, may mali, kailangan investigation ito. Tinegi amo siguro, bla bla bla, nakahinga na ng maluwang si congressman. Kasi movie flex. May nakahinga na ba ng malalim? Person of interest talaga dapat si Kuya Driver. OMG. Grabe yung mga comment. Ayaw na nilang maniwala. Siya pa naman ang witness laban kay Pulong regarding sa Ghost Project na 51 billion. Sabi niya ng gano'n. Binabasa ko lang mga kapatid yan. Yan, binabasa ko lang yan. Kwentong barbero. Nasaan ang bangkay? Sabi ng gano'n. Wag ako, ayan, etc. Marami. Ang opinion lang ho natin dyan. Ano ba? Totoo ba yung mga nababasa nating comment na parang ipinalalabas na lang ng ibang bansa?
itong mga bla 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 para umiwas ho sa mga matitinding revelasyon na pwedeng maganap, ano? May connection kaya ito dito? Ito, ano na rin daw eh. Eh, di ko lang alam ha, kagabi lang ito. Sabi daw, nagbakasyon lang din to, sinamahan yung asawa. Tapos hindi na rin bumalik. Sige, pakinggan natin ha. Chief Bonoan hindi bumalik sa Pinas sa itinakdang petsa. Hindi pa rin nakabalik sa Pilipinas si former Public Works Secretary Manuel Bonoan kahit na itinakda niyang bumalik noong Disyembre 17 ayon sa Bureau of Immigration, BI. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, wala pang record na nakapasok si Bonoan sa anumang immigration counter sa bansa. Wala pang record na bumalik siya sa Pilipinas kahit pa itinakda niyang magbalik noong Disyembre 17, 2025 sa liham na isinumite ng kanyang abogado noong Nobyembre 10, 2025, pahayag ni Sandoval. Umalis si Bonoan noong Nobyembre 11 upang samahan ang kanyang asawa para sa isang medikal na operasyon sa Estados Unidos sa kabila ng pagkakaroon ng immigration lookout order laban sa kanya. Ayon naman sa Department of Justice, walang hold departure order na ipinataw kaya pinayagan siyang makaalis ng bansa. Nagbitiw si Bonoan bilang kalihim ng DPWH habang isinasagawa ang investigasyon hinggil sa mga alegasyon ng Ghost Flood Control Projects sa Bulacan. OMG, di ba no? Nagkakabitiwan na sa ICI din, may bumibitaw na rin ho doon. No? Ano bang meron? Bakit ganun? Eto na naman yung susunod. Parang kinokonek-connect lang natin ha. Eto naman, hindi na rin matagpuan at nasa ibang bansa eh, no? Naku, baka may madiin na naman. Pakinggan natin ha. Well, I cannot divulge that, but there are information that the commission would want to get from her. Tagpo ang patay si dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral matapos umano mahulog sa bangin sa bahagi ng Cannon Road sa Tuba, Benguet. Natagpuan ang bangkay ni Cabral sa gilid ng Bued River na tinatayang may taas na mula 20 hanggang 30 metro mula sa Cannon Road. So, grabe no mga kapatid. Talagang medyo nangangamoy balita ho tayo ngayon. Anong meron, no? Siguro hanggang dito na lamang. Maraming salamat po sa inyong panonood. Huwag po natin kakalimutan mag-like sa ating video, no, para updated ho tayo. Gusto kong marinig ang inyong mga comment. Mag-comment kayo dyan sa baba. Siyempre, mag-like na rin po kayo. Pindutin nyo yung like. Maraming salamat po sa inyong panonood. Isang munting paalala po sa Kung lahat. gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Swerte nyo pag nagkaroon kayo niyan.